anak mo? 2011 po ako umalis eh. Ba't Hindi ka ginawa man niya? lang ba nagduda no nasa Dubai ka na Hindi po sumagi sa isip ko rin po yung ganun. Kasi po, kilala ko nga po si Emeline eh. Halos 8 months ko po siyang niligawan eh. Hindi ko po siya nakita ng pangit na ugali. So ano ang sinasabi ni Emeline nung nasa Dubai ka? Yun nga po, okay lang daw po sila. Miss na nga daw niya ako. Tapos yung bata, hinahanap daw ako. Eh, yun pala, hindi pala ako kilalang ama ng anak ko. Emeline, tapatin mo nga si Joseph. Bakit mo nagawang maghanap ng ibang lalaki? Siguro po kasi parang nangungulila rin po ako sa pagmamahal ng isang asawa. Hindi na po pumasok sa isip ko kung ano po yung ginagawa ko, kung ano po ginagawa ng asawa ko. Yung parang nauhaw po ako sa pagmamahal hanggang sa hindi ko po alam na gumawa na po pala ako ng hindi maganda, na hindi rin po magugustuhan ng asawa ko. Paano mo ba nakilala itong lalaking ito? Sa trabaho po. Sa Kasama trabaho? ko po siya sa trabaho. Niligawan ka ba niya? Niligawan naman po niya Alam ba ako. niya na may asawa ka? Hindi po. Hindi niya alam na may asawa ka. Bakit hindi mo sinabi? Sinubukan ko lang naman po kung magtatagal po kami, kung magugustuhan ko po talaga siya, nagustuhan ko po siya. Kaya parang nawala na rin po sa isip ko na may asawa. Ha? Ganun. Parang wala lang pala ako sa'yo. Ngayon mo lang ba narinig yan? Ngayon lang po. Anong nararamdaman mo ngayon na first time narinig mo yan mismo sa bibig ni Emeline? Siyempre po, gagalit. Galit na galit. Wala naman po akong magagawa eh. Hindi mo naman po pwedeng saktan to. Ginagampanan ko pa naman po yung pagiging ina ko sa anak ko eh. Ginagawa ko rin Hanggang naman sa po eh. nagdesisyon kang bumukod. Oho. Bakit ka nagdesisyong bumukod? Kasi buntis na po kasi ako nun eh. Pero bakit hindi mo sinabi ito sa nanay at kapatid ni Joseph? Dahil ba natatakot ka na mawawalan ka ng sustento dito kay Joseph? Hindi po. Natatakot po ako na malaman ng asawa ko dahil baka po masira po yung pamilya namin pag nalaman po niya. So kung hindi umuwi si Joseph, itatago mo to hanggang sa mga naka. Siguro po maiisip po rin niya na aaminin ko po sa kanya kung ano po nangyari sa akin. So kumusta na kayo nung ka-live-in mo? Inuwanan po niya ako. Iniwanan ka niya? Kailan kanya iniwanan? Nung 5 buwan pa lang po ako nanganak. Bakit daw? Ano nangyari? Hindi ko po alam kasi wala naman po siyang pasabi sa akin. Ang sinabi lang po niya, pupunta lang po daw siya sa kaibigan niya, magtatrabaho po siya. Tapos uuwi lang po daw siya ng linggo. Pero simula po nun, hindi na po siya umuwi. At ngayon, kaya ka nandito sa Love Hotline, may gusto kang sabihin kay Joseph. Tama ba ako, Emeline? Be, sana buksan mo ulit yung puso mo para mapatawad mo ko. Para sa anak natin. Kasi ayoko rin naman lumaki yung anak natin na walang ina. Tsaka nananabik din ako sa anak mo, alam mo yan. Madalas akong pumupunta para lang masilip ko yung anak natin. At may papangako ko sa iyo lahat. Gagawin ko na yung pagiging asawa at ina ko sa inyong dalawa. At hindi na ako gagawa lahat kung ano man yung isakasama mo. Natawad. Ito na, didiretsahin na kita. Tatanggapin mo pa ba si Emeline na nagkaroon ng ibang anak sa ibang lalaki habang ikaw ay nasa abroad? Hindi ko na po kayang tanggapin si Emeline, ma'am. Kasi sobra po talaga yung ginawa niya sa akin. Pero hindi ko naman po pinagdadamot sa kanya yan anak namin. Welcome po siya sa bahay, pero huwag po siyang umasa na katulad pa po dati. Huwag kang mag-alala. Kahit anong oras, pwede ka naman pumunta dun sa bahay. Pwede mo dalawin si Lenlen. Siguro nga talaga, hanggang dun na lang talaga yung pinagsamahan natin. So, maaaring hindi na kayo magkasama, pero may Lenlen kayo eh. Na hindi nyo inaalis yung pagiging ina mo kay Lenlen at ikaw pagiging ama mo kay Lenlen. Anong reaksyon mo na, yun nga, na wala, hindi nyo na nga ibabalik talaga yung dating pagsasama? Pagkatapos nito, sana kalimutan natin lahat para sa anak natin. Hindi mo pinagdamot sa akin na makikita ko pa rin kahit anong mangyari. Salamat sa iyo at tatawad sa lahat ng ginawa ko.